Maupay nga gabi yung tanan mga kawaray. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa inyo rin po mga OFW. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo lagi dyan. Kung saan man po kayo naroon. At welcome po sa aking munting channel. At ngayong gabi ito ay magbabahagi naman po ako sa inyo ng mga nakatakot na video. At syempre, gaya ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At ano ba? Okay, panoorin na po natin. Medyo naglo-loading na naman po tayo. Tara na po. Ang nakakakilabot na footage na ito ay nagmula sa YouTube channel na True Horror Story. Sa gabing yun, ilang magkakaibigan ang nagpasyang maglaro ng taguan sa loob ng isang lumang apartment. Isa-isa silang naghiwa-hiwalay upang maghanap ng pinakamagandang mapagtataguan. Sa una, tila wala namang kakaibang nangyay. Ganda ng laro nyo, tago-taguan na. Tapos taya, aswang. Ayos yan. Yung taya, aswang. Popo. Mukhang nakakatakot pa yung lugar na pinaglaruan nyo. Kakaiba yung laro nyo. Aswang yung taya. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, ang tahimik na laro ay biglang nauwi sa matinding takot, nang isa sa kanila ang makakita ng isang nakapangingilabot na nilalang na hindi nila inaasahang naroroon. Noorin ninyong mabuti. Ini betul. Cuma ngapain kau Syah? Tak kata awak. Oh, tagulat ng itsura. Ay, ano ba yan? Ang pangit ng itsura. Ang katakot. Nagulat ako doon. Ay, nako. Bida. Umpisa pa lang eh. Pakita ka agad. Tapos Ang sumunod na kuha naman ng isang babaeng kasama rin sa laro. Habang desperado siyang naghahanap ng mapagtataguan mula sa kaibigang tumatayan, hindi niya namalayang may iba pa palang nilalang na nagmamasid sa kanya. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla niyang napansin ang isang misteryosong anino na unti-unting lumitaw mula sa dilim. Mas lalo siyang nayanig nang mapagtanto niyang hindi lamang ito nakatingin sa kanya, kundi tahimik ding sumusunod sa bawat hakbang niya, na para bang ayaw siyang pakawalan. Nakakatakot ng mga itsura. Bagay, meron ba namang multo aswang na kaya yung itsura? Siyempre nakakatakot. Ay, nako. Kagulat. Takot. Bagaimana? Kahit na ba?
Ay, kulot si Kuya. Takbo. Tahimik ang paligid, walang masyadong ingay, at mas kalmado ang kapaligiran. Ngunit mag-ingat kapag ikaw na lang ang mag-isa. Bakit aswang night shift? Meron bang aswang na pang araw? Meron bang ganon? Iba lang ba yung pang night shift? Siyempre pagka aswang sa gabi talaga tumitirada yan eh. Bakit sa araw meron din pala? Meron ba pang araw? Alam ko ang aswang panggabi talaga eh. Sinasabi kasi ng ilan na ang dilim ay kadalasang nagdadala ng mga hindi kanais-nais na sorpresa, katulad na lamang ng naranasan ng isang lalaki na nakunan pa niya ng video. Ano yan? Ang weird ng huni oh. Katakot. Grabing boses na yun ah. Katakot ng ng paligid, ang dilim. Ano yun, naghuhukay siya? Siguro overnight to, nagtatrabaho na to. Malamang mga construction to yung gumagawa ng kalsada, mga bundok, yung ano ba yun, yung sinasabi ng farm to market road ba yun? Dami yan, sa may bandang Davao merong ganyan. Farm to market road. Ano ba yun? Paki-check na lang po ninyo kung tama yung ko, yung sinasabi ko. Matapos ang pangyayaring yun, wala nang masyadong detalye ang naitala. Ang tanging nagawa na lamang ng lalaki ng gabing yun ay tumakbo ng matulin dahil sa matinding takot at hindi na kailanman bumalik pa sa lugar na yun. At kung ilalagay mo ang sarili mo sa kanyang sitwasyon, babalik ka pa kaya roon? Malamang hindi na mabalik dyan, mga ganyan, dilim-dilim dyan, lalo kung nag-iisa lang ako. Hindi na ako para bumalik dyan. Parang ang itsura lang nun, parang bukid yung pinagbubungkalan eh. Bagay, pagka ganyan mga yung gagawa kayo ng kalsada. Lalo kung probinsya, bundok talaga yun. Yung mga ginagawang kalsada na yung sinasabi nga na farm to market road ba yun? Ewan ko ba? Tama ba yun? Bahala na. Tapos mong makita ang isang nakakatakot na mukha na halos ilang pulgada na lamang ang layo mula sa iyo habang nakatitig. Totoo, may mga magandang bagay sa pagtatrabaho sa gabi. Ngunit tulad ng nakita mo, may kasama. Yan yun. Kalsada nga itong ginagawa. Kaya malamang nga ito, farm to market road. Itong mga nakakatakot na panganib. Habang nagbabakasyon ng isang pamilya sa isang inuupahang Airbnb cabin na matatagpuan sa liblib na lugar, nagtipon-tipon sila sa kusina habang hawak ang kani-kanilang mga cellphone. Ang isa sa kanila ay biglang napansin ng isang drawer na tila kusang bumukas nang walang sino mang humahawak dito. Sa una, itinuring nila itong biro o simpleng kalokohan lamang. May halong tawanan at pagtataka habang ni-record nila ang kakaibang pangyayari. Iniisip na baka may isa lamang sa kanila ang palihim na gumagawa ng paraan upang takutin ang iba. Ngunit upang tiyakin ang kanilang hinala, lumapit ang ama ng pamilya sa drawer at marahan na ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Naging tahimik ang lahat habang hinihintay nila kung ano ang mangyayari sa susunod.
Bakit? Ano? Ba't tumakbo? Ah, yung drawer. Kung nagkusang bumukas. Grabe. Kusang bumukas yung drawer. Grabe yun ah. Creepy naman ang drawer na yan. Sigawan sila oh. Makalipas ang ilang segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ayon sa kanya, malinaw niyang nararamdaman ang kakaibang pagyanig mula sa loob ng drawer, isang paggalaw na parabang may kung anong puwersang pilit na kumikilos sa kabilang panig. Sa sandaling yon, naglaho ang kanilang mga ngiti at tawanan. Ang kaninang tila simpleng biro ay naging isang bagay na hindi na nila maipaliwanag. Oh, puso talagang mumukas oh. Ay, nabukas sila. Ay, grabe yung Ang nakakatakot na video na ibinahagi ni Riz Royales Grabe yung ay drawer na yun, nagpapakita kung gaano kabilis na palitan ng takot ang kanilang kasiyahan. Sila ay mga estranghero lamang sa isang lugar na wala silang alam na kasaysayan. Oh, Hindi nila alam kung sino ang dating nanirahan kaya pala sila doon, kung nagtakbuhan anong eh. mga pangyayari ang naganap sa loob ng cabin, o kung anong mga lihim ang matagal nang nakabaon sa bawat sulok nito. Ngunit isang bagay ang tila malinaw, may kung anong presensya sa kusina na iyon na gustong ipaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ayun oh, nagkusa talagang bumukas yung mga drawer oh. Ang susunod po nating mapanorin na ano, subukan po natin panoorin yung kay ano, Gubat ng Kilabot. Panoorin po natin yung kanilang video. Tara po, panoorin na po natin. Ang channel na ito na may pangalang Abandoned Camper ay nakafocus sa kanyang content na pag-e-explore sa mga abandonadong gusali at pag-camping sa mga kagubatan. Sa kanyang video na ito, gusto niya mag-overnight sa isang sementeryo sa gitna ng nakakatakot na gubat. Ang video na ito ay in-upload niya noong July 2022. This is an active cemetery, but there is a part of it that is abandoned. Oh, may iyak ng bata. Kaya yun? Legit ba yun? Iyak ng bata? Narinig nyo? May iyak ng bata eh. This looks like a good spot for where I am. I might just sleep on the ground. Maaga pa lang, nakakita na siya ng lugar kung saan niya ilalapag ang kanyang tent at para makapaghanda na ng kanyang gagawin mamaya. Tapang niya ate, no? Nag-iisa lang yun. Gubat pa yan ha. Grabe tapang ng ate na to. Bakit kung sanay ka talaga mag-explore eh. Hindi na siguro ano, pero siguro nakakaramdam pa rin ng takot to. Pero hindi na kagaya ng mga ano, yung mga ano lang, yung mga na papadpad lang diyan para masyal. Hindi siguro ganun na yung ano, naramdaman nilang takot. Natatakot man pero ano na lang, minimal na lang siguro. Easy lang eh. Oh. Bagay, huni lang ng ibon yan. Kung hindi ka sanay sa mga huni ng ibon, talaga magtataka na kung ano yun. Sounds like the birds are starting to hunker Matatakot ka na. down for the night. There's fireflies around already. So, I think that means it's time to explore. Inihanda na ang sarili para mag-explore sa isang sementeryo na puno ng kakaibang tunog na nag-iisa. Sementeryo? Nasa ano? Nasa loob ng gubat?
Anong klaseng sementeryo yan? Hindi nyo mapapansin mo. Gubat yan eh. Tapos may sementeryo sa loob. Creepy naman ng sementeryo na yan. Sa loob pa talaga ng gubat inilagay eh, no? Sa mga nagpapahingang patay. Habang naglalakad siya, may nakita siyang bagay sa gitna ng daanan na para bang isang bata na nakahiga. Oh, ano yan? Parang balabal sa bata. Oo nga, parang Ano kay- balabal ng bata. Yun ba yung sementeryo na yan? Creepy, yung tsura oh. Yun, para bang isang foam ng isang kabaong. Oo nga. At pagdating niya Mali pa mismo nga sa yung ano ko eh, libingan, balabal pa ng bata. may na narinig eh. siya na para bang may umiiyak na sanggol. Sa kanya itong Parang hinanap. ano pala yun? This is an active Sapin sa cemetery, sa taol. but there is a part of it that is abandoned. Oo. Iyak talaga ng bata. Oo. Creepy ng Those taol ng dogs are aso. barking at me. I'm probably the only one that's here at this time. They're going crazy. Sabi niya, mag-isa lang siya ng mga oras na yun. Pero parang may ibang mga tao na nandoon. Basta may aso. For sure May nandyan tao lang talaga. ang amo niya sa paligid. Totoo Pero yan. ang Kung may aso, ibig sabihin, may nagmamayari dun sa aso. At sigurado, dyan nakatira yan dahil dyan na, dyan mo narinig yung kahol niya eh. Sigurado may bahay yan dyan. tataka, bakit may umiyak na bata? Yun, isa pa yun. Multo ba yun? O di kaya iniwan ito ng ina niya? Mag-comment sa baba kung ano ang sa palagay mo. Malalim na ang gabi. Patuloy pa rin siya sa kanyang Malapit daw. pag-e-explore. Pero parang umiiba na ang mga tunog na maririnig niya sa paligid. Way down in the back. Takot na naman ng aso. Creepy ng itsura ng sementeryo. Oh. Ang nakakahanga dyan, babae pa yan na nag-explore. Isipin lang natin babae nag-explore sa sa loob mismo ng sementeryo na nasa gubat pa. Tapang ni ate. Gabi pa yan, no? Kumakal talaga ng Kung aso. pakinggan mo ng mabuti, makakarinig ka ng mga tahol ng mga aso at mga tunog na di pangkaraniwan, gawa ng mga hindi pa natukoy na mga nilalang. Maya-maya pa, may nagbabagang mga mata siyang nakita at papunta ang mga ito
sa kanyang kinatatayuan. Oo. Yan, eh. Aso yan, o kaya pusa. Malamang yan talaga, aso o kaya pusa. Ayan siguro yung ano, yung narinig niyang kumakahol kanina. Dalawa. Mga rakon lang pala ang mga iyon. Rakon. Aso. Habang lumalim na ang gabi, nagpasya siyang ipagpatuloy na lang kinabukasan ang kanyang pag-e-explore. Pero nakarinig siya ng mga tao sa di kalayuan. So if you can't tell, it's pretty dark here right now. But there are kids here, like young kids, in the cemetery. And I'm wondering how active this place actually is. Do people come here at night? And I think I'll finish my exploring tomorrow morning. And because there seems to be still a lot of stuff here. Kumakahol pa rin yung aso. See? I think they know I'm here. That's not good. Oo, alis ka na dyan, ate. Sabi Delikado niya. na yan. Maraming tao daw ang nagpupunta sa sementeryo tuwing sasapit ang dilim. Hindi siya mapakali kasi parang pinagmamasdan siya. Natulog siya sa loob ng tent pero nagising siya nang narinig niya na may mga tao sa I paligid. just had to put out the fire because there are people walking around back here. Ooh. They don't have headlamps on. But, like I said in my last video, I do not like Delikado talaga yan. Lalo yan sa parte niya kasi babae siya eh. Mas makakarinig ka ng mga ganyan na ano, ang boses ng mga lalaki. Tapos nag-iisa ka lang. Delikado talaga yan. Meron pong daga. May mga alaga akong daga dito. especially when it's dark out. So, I might pack up and get out of here when I think the coast is clear. Kung manawa niya Packed ate. up. I'm ready to go. So, luckily I have a friend that lives around this neighborhood, so maybe I'll just go continue this night in their backyard because I was looking forward to having a nice night. Mabuti ang kanyang naging desisyon na umalis sa lugar. Hindi maganda ang manatili sa isang liblib na gubat na alam mong may mga taong nagmamasid sa iyo. Oo naman. Babae siya at nag-iisa, kaya mapanganib talaga ang manatili dito. Pero kapag alam mong hindi ka makakalayo, tumawag sa otoridad at manalangin. TikTok user na si Jessica Duffy na may 2 anak ay hindi gaanong active sa pag-upload ng video sa TikTok, subalit may isa siyang video na nagmula sa kanilang security camera ang kinailangan niyang i-upload upang makahanap siya ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Makikita sa video ang pagbibiruan ng 2 magkapatid ng tungkol sa ghost sa may kusina habang kini-quote nila ang Ghostbusters theme song. Dito ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan na maaaring nakikinig sa kanila ang ghost kaya naman nag-respond ang ghost na ito sa kanila. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Mga bata naglalaro. Biglang sumara yung pintuan. Ayun. Ano makita nila? Takot yung mga bata, oh. Ano kaya yung nakita nila dito sa pintuan na to? Eh, parang dito sila umarap, eh, oh.
ito mga bata, oh. Iyakan yun. Makikita sa video ang pagkatakot at pagkagulat ng mga bata dahil sa kanilang nakita na biglang pagsara ng malakas ng Bigla pintuan. sumara yung pintuan. Maaaring hindi ito isang paranormal na pangyayari sa iba dahil maaaring dulot lamang Hindi ito ng ng malakas hangin, na may hangin hangin sa kaya loob, biglang yun. sumara ang pintuan. Subalit hindi naman matatawaran ang reaksyon ng mga bata dahil sa pagkagulat ng mga ito. Hindi rin kiniklaim ni Jessica na isa itong paranormal activity. Ayon pa sa kanya, nagkataon lamang na umihip ang malakas na hangin kaya bigla itong sumara. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, dito ay may mangyayaring kakaiba ang nakuhanan ng kanilang security camera na mahirap maipaliwanag. Panoorin ninyong mabuti. Oh. Ano yun? Gulat yung aso. Oh. It sounds like Orgy did something. Or like someone's in the house. Makikita sa video sa kusina ding ito ang misteryosong pag-electrical short ng kanilang ceiling fan na lumikha ng malakas na pop ng Kumislap. electrical discharges at maliit na pagkislap kaya naman lumikha din ito ng Usok, kaunting eh, oh. usok. Kaya naman ng sumunod na araw ay tumawag si Jessica ng electrician upang maiwasan ang Usok. posibleng pagkasunog ng kanilang bahay. Ayon kay Jessica, ang pangyayaring ito ay hindi pa rin niya itinuturing na paranormal activity, subalit matatandaan na nangyari ito matapos lamang ang ilang araw na magbiruan ang kanyang mga anak ng tungkol sa ghost o mga multo sa kanilang bahay. Isa nga lang ba itong halimbawa ng very weird series ng coincidences? Kayo na ang bahalang humusga. Bigla sumara yung pintuan. Eh. Sigaw yung mga bata eh. Oh. Okay. Natapos na naman po yung mga pinapanood nating video. Yung binahagi ko sa mga video na nakakatakot. At maraming salamat po doon sa mga nanood at sa mga manonood pa. Maraming salamat po sa inyo. At ano ba? Shoutout po sa lahat ng viewers na patuloy na sinusuportahan ng aking mga ina-upload na video sa pamamagitan ng panonood. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking munting channel. At maraming salamat po doon sa nag-subscribe na at sa mga magsasubscribe pa lang. At maraming salamat po din. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang i-upload na video dito sa aking munting channel. Shoutout po sa inyong lahat. Sa inyo mga kawaray. At siyempre sa ating mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat. At doon din po sa kaklase ni anak ko, si Jayan. Yung kaklase niya si Mariel ba yun? Shoutout sa inyo. At sa mga kamag-anak ko dyan sa Leyte, dyan sa may bandang Tacloban, Burawin, Tanawan, Dagami, sa parting Ginarona rin, Tabon-Tabon, at siyempre dito rin po sa sa bandang Cavite. Shoutout po sa inyong lahat. At ayun nga po,
Kita-kits ulit tayo sa aking mga video pang i-upload dito sa aking munting channel. At maraming salamat po.